Anong totoo, Jay? Mahinahong tanong sa akin ni Lola. May tiwala naman ako kay Lola. Pwedeng-pwede kong sabihin sa kanya yung totoo pero malaking bahagi ng sarili ko ang nagsasabing wag akong magsalita. Lola kasi bulong ko. Diet ako ngayon. May relasyon po sila ni Kiefer. Walang emosyong sabi ni Yuri. Kahit po engage. Na kami. Kahit walang emosyon, kahit wala siyang sabihin alam kong masakit. Nasasaktan siya sa sitwasyon namin ngayon. Hinayaan mo naman siya. Tanong ni Lola sa kanya. Hindi pa po kami kasal. Kaya wala kang ginawa. May halong inis sa boses niya habang nag-uumpisa ng madagdagan ang wrinkles niya. Hindi rin naman po kami mapipigilan ni Yuri. Singit ni Kiefer kaya tinignan siya. Nang masama ni Lola. I love your granddaughter. Hala siya. Ang babata niyo pa. Hindi niyo pa naiintindihan niyang sinasabi niyo. Sabi ni Lola at lumipat ang tingin sa akin. Jay. Namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi po sa ganun. Please. Don't blame JJ for this. Sabi ni Kiefer. Sa sitwasyon namin. Ngayon, siya po talaga ang lalabas na masama pero tinignan niya si Yuri. Kung tutuusin sa pilitan lang ang relasyon nila ni Yuri. Kaya ako lang ang opisyal na relasyon niya. Official? Wala nga kayong label. Kaya panong naging official ang relasyon niyo? Tanong ni Yuri na may halong inis. May label kami. Mabilis na sagot ni Kiefer. Husband and wife. Facepalm. Muli ko na namang naiuntog ang ulo ko sa lamesa. Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung nang iinis lang ba si Kiefer o seryoso siya sa mga sinasabi niya. Tumataas ang presyon ko sa inyong mga bata. Sabi ni Lola habang napapailing. Biglang pumasok si Tita Gemma kaya sa kanya natuon ang atensyon ng lahat. Ma! Pupunta muna kaming ospital. Pupuntahin namin si Aris. Oh, CJ. Maiwan na kami dito. Mag-ingat kayo. Sagot ni Lola at tumayo. Yumakap naman si Tita Gemma sa kanya bago tuluyang umalis. Gusto ko din sanang sumama. Nag-aalala din ako kay Aris, kahit na ayaw niya akong makita. Naiwan kaming nakatanaw lang sa kanila. Lahat silang lumabas kanina ang magkakasamang pupunta sa ospital. Bakit kailangan pang sumama ni Mama at Andy? Dun tayo sa sala mag-usap. Biglang sabi ni Lola. Sabay-sabay kaming tumayo at magkakasunod na lumabas ng dining. Pag-upo sa sofa. Nakapagitna na naman ako sa dalawa. Nasa katapat na sofa naman namin si Lola. Kiefer. Tawag ni Lola sa kumag. Gusto kong makipaghiwalay ka na sa apo ko. Hala. Bakit? Lola Lee. Halos nakikiusap ang tinig ko. Tinignan niya ko. Hindi sa ayoko sa kanya para sa'yo. Ikakasal ka na kasi. Ayoko. Din sana na ipakasal ka, kasi nga hindi ka pa nagsasawa sa buhay dalaga mo. Kaya lang yun ang kailangan. Pero, hindi po kami pwedeng maghiwalay ni JJ. Sagot ni Kiefer. Paano po? Yung baby namin? Anak ng. Ito na naman po siya. Nanlaki ang mata ko habang unti-unting tumitingin kay Kiefer. Ang lakas ng tama niya. Sa ulo. Anong baby? Saang galing niyang mga sinasabi niya? Baby. Gulat na tanong ni Lola. Buntis po si JJ. Dagdag pa ni Kiefer. May ilang buwan na po. Napahawak si Lola sa ulo niya at umarteng parang nahihilo. Alam kong hindi totoo. Yung arte niya pero inalalayan pa rin siya ni Yuri. Ako ang hindi na kailangang umarte dahil pakiramdam ko mahihilo talaga ako. Okay lang po kayo? Tanong ni Yuri. Ay yung high blood ko, tumataas. High blood? Tumataas? Kaya nasabi kong umaarte lang siya. Iba na kasi yung lumalabas sa bibig niya. Ganyan. Din ang ginagawa niya dati nung magkasama pa kami sa bahay. Sadyang nahuli ko lang. Ang pinagkaiba ng arte sa totoo sa ginagawa niya.
Kawawa naman po yung baby kung lalaki siya na walang ama. Pagpapatuloy ni Kiefer. Ay hindi talaga titigil ang gago. Malakas na batok ang binigay ko sa kanya. Kulang na lang mawalan siya ng malay sa lakas ng batok na yon. Tinignan niya ko ng masama at tinumbasan ko naman. Sira ulo ka. Wala pang nangyayari sa atin. Kaya imposible ang sinasabi mo. Inis na. Sabi ko. Bigla na lang siyang humiti ng nakakaloko. Wala pa. Ibig sabihin, magkakaroon. Kininemers. Makailang ulit kong nasampal ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala. Ang lakas. Talaga nang sapak niya sa utak. Bakit ko ba nagustuhan ang taong to? Tinignan ko si Lola na nakasandal sa dibdib ni Yuri. Nakapikit siya at kwaring. Malalim na humihinga. Umayos nga kayo, Lola. Hindi totoo yung sinasabi nitong ulupong na to. Dumilat si Lola at dumiretso ng tayot saka ako seryosong tinignan. Totoo. Opo. Hindi ka buntis? Hindi po. Huminga siya ng malalim at tinignan si Kiefer. Luko kang bata ka. Ngumiti lang naman si Kiefer sa kanya. Baka sa pagkabigla sa mga sinasabi nitong. Sira ulo na to, may untog ko na lang siya pader o kaya sa lamesa. Sumeryoso ulit si Lola kaya ganun din kami. Alam kong hindi na siya nakikipagbiruan. Sa oras na to, gusto kong ayusin niyo yung gulo niyong tatlo. Hindi naman ako kontra sa mga relasyon ni JJ. Matanda na siya, alam na niya ang tama at mali. May tiwala din. Ako sa kanya. Tinignan niya si Yuri. Alam kong ayaw mo ding pilitin si JJ. Sa kasal na to, pero kung may kaya kang gawin mo na. Pangit kung pipilitin. Niyong dalawa ang gusto niyo sa isa't isa. Lumipat ang tingin niya kay Kiefer. Ikaw naman. Umayos ka. Seryoso ng usapan bigla kang gaganyan. Napakamot na lang ng batok ang kumag. Walang reaksyon si Yuri habang nakayuko at tinigtignan ang mga kamay. Sa akin naman tumingin si Lola. Ikaw, Jay. Alam kong ayaw mong ikasal pero wag ka namang gumawa ng bagay pagsisisihan mo sa huli. Kung noon siguro ako sinermunan ng ganito ni Lola. Baka sinagot-sagot ko na siya. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Alam ko namang para sa akin din to para sa ikabubuti ko. Katahimikan ang yumakap sa aming lahat. Walang nagsasalita. Kahit si Lola huminto na rin pero patuloy pa rin niya kaming tinitignan. Nakikiramdam din ako dito sa dalawa. EMT. Basag ni Lola sa katahimikan. Mukhang gagabihin sila, Gemma. Magligpit. Nasiguro tayo. Tumayo siya at sumunod kami sa kanya. Kaunti lang ang nakain ko pero dahil sa nangyari tuluyan na akong nawalan ng gana. Ang lakas kasi ng trip nitong pesteng. Hari ng mga ulupong. Niligpit namin ang mga pinagkainan. Katulong si Yuri at Kiefer na walang kibo sa mga nangyayari. Pagkatapos magligpit, hinayaan na namin ang mga maid na maghugas ng plato. Magpapahinga na ako. Sabi ni Lola sa akin. Kausapin mo ang mga yan. Bulong niya. Nagnod lang ako kasabay ng pagngiti. Hindi ko alam kung panong usap ang gagawin ko. Sa dalawa na to. Dumiretso si Lola sa kwarto niya, sa sala naman ang punta ko kung nasan ang dalawa. Nakaupo si Kiefer at nakatayo naman malapit sa pinto si Yuri. Sorry. Dun sa nangyari. Panimula ni Yuri. Sorry din pati kayo na sermonan ni Lola. Okay lang ni. Sagot niya at mumiti. Isa the way, you look pretty with your wedding gown. Hala. Banggitin daw ba? Nakaramdam ako ng pagkailang. Pinakiramdam ko si Kiefer pero wala naman siyang naging reaksyon. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang iparinig yun. Salamat. Naiilang kong sagot. Yumuko siya at alam kong ramdam niyang ayokong pag-usapan yon sa harap ni Kiefer. I think it's time for me to go. Sabi niya na pinagtaka ko. Ha? Tumingin siya kay Kiefer sandali at binalik sa akin ang tingin. Aalis na ako. Take care of yourself.
Sabi niya at walang atubiling hinalikan ako sa pisngi. Biglang tumayo si Kiefer mula sa pagkakaupo at galit na tumingin sa amin. Hindi na. Nagsalita pa si Yuri pero ngumiti siya ng nagyayabang at umalis. Nakatayo lang ako sa tapat ng pinto at nakatangang sinusundan siya ng tingin. Ilaw. Na lang ng sasakyan niya ang huli kong nakita sa pag-alis niya. Pagharap ko kay Kiefer, sinalubong agad niya ko ng nakamamatay na tingin. Bakit? Kinilig ka naman? Inis na sabi niya. Ayan na ang seloso. Ha? Saan? Sa paghalik sa'yo ni Yuri. Hindi. Inosente kong sagot. Lumapit siya sa akin at niyakap ako sa bewang. Napahawak na lang ako sa dibdib niya sa pagkagulat. Medyo niliyad ko din ang sarili para bahagyang makalayo sa kanya. Kasing alam ko na kung saan pupunta to. Dapat lang. Seryosong sabi niya. Now. Can't have the kiss that I always wanted. Ahihihi. Hindi. Diped. And kale is that? Iritableng tanong niya. Amoy kang sigarilyo. Agad niyang inamoy ang sarili. Naamoy mo pa yon? Di na nigarilyo nga. Kaya bumitaw ka na at baka biglang bumaba si Lola at makita tayo. Sabi ko at pilit inaalis ang kamay niyang nakayakap sa bewang ko. One kiss. Please. Pakiusap niya. Hindi nga pwede. Baka may makakita sa atin. Sumeryoso siya na para bang nainis sa sinabi ko. Bigla tuloy pumasok sa isip ko yung last day ng retreat namin kung saan hinalikan ako ni Yuri. Ayokong banggitin sa kanya ang bagay na yon at baka magalit na naman siya. Kapag hindi mo ko hinalikan, gagahasain kita. Seryosong sabi niya. Hinampas ko ng malakas ang dibdib niya dahilan para mabitawan niya ko. Kamanyakan ng impakto na to. Kahit kailan. Nag-umapaw. That's freaking hurt. Inis na sabi niya. I know, right? Sagot ko na may panggagaya sa isang commercial. Lumapit ako sa sofa at pahilatang naupo. Dun ko naramdaman ang gutom. Kaya lang. Ayoko na ng lutong ulam. Mas gusto ko yung kutkutin. Feeling ko hindi na. Tatanggapin ng katawan ko ang kanin. Gusto ko ng ice cream. Bulong ko at tinignan naman yung hari na masama ang tingin. Sakin. Bili ka ice cream. Ikikiss kita. Biglang nag-aliwalas ang muka niya. Mabilis siyang tumakbo palabas. Nice. Haha. Wait for me. Sigaw pa niya. Narinig ko ang pagharurot niya ng sasakyan kaya natawa ako. Kumag talaga siya. Basta. Para sa kiss susunod siya, paano pa kaya kung para sa heist? Huwag kang nag-iisip ng ganyan. Kusang bumalik sa akin lahat ng nangyari nung retreat. Yung pag-amin ni Ella at yung galit ni Aris. Kung pinaglaban niya kaya si Yuri, mangyayari kaya ang lahat ng to. Baka hanggang ngayon sila pa at masaya. Hindi na siguro magpapakulay ng buhok si Yuri. Baka hindi rin nangyari ang engagement na to. At baka naging simpleng ligawan lang ang nangyayari sa inyo ni Kiefer. O pwede ring hanggang ngayon para kaming aso't pusa. Nagtatalo pa rin sa maliit na bagay. Kinaiinisan ang presensya ng bawat isa. Buwisit kasi. Bakit ba ako nagkagusto? Sa bad boy? Kahit naman kasi tumatanggap ako ng manliligaw dati, hindi ako interes sa mga talipandas na kagaya niya. Kaya nga nagka-crush ako kay Yuri noon. Pero hindi ko pa din napigilan. Nahulog ako sa kanya nang hindi ko namamalayan. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Lalo na ngayon na alam na nila Kuya Angelo. Babalatan kanya ng buhay. Nakarinig ako ng tunog ng sasakyan. Alam kong hindi sila tita yon kaya tumayo ako. Pwede rin namang si Kiefer kaya lang sobrang bilis naman yata niya. Kakaalis lang. Tapos andyan na agad. Sumilip ako sa pinto pero walang namang taong kumatok o nag-doorbell. Ang weird. Lang pero parang may nag-uutos sa akin na silipin yon sa labas. Kamot batok akong naglakad palabas ng gate namin.
David. Patanong kong tawag sa kanya nang makita ko siyang nakatayo sa tabi ng kotse. Nya. Anong ginagawa mo dito? Magulo ang buhok niya. Mukha din siyang wala sa sarili. Nilabas niya ang phone niya at inabot yun sa akin. Hindi ganun kalapit ang posisyon namin sa isa't isa pero naamoy ko ang alak. He wants to talk to you. Walang buhay na sabi niya sa akin. Alam ko kung sinong tinutukoy niya. Alam kong si Percy yun. Nag-aalangan ang kamay. Kung tanggapin ang phone pero gusto ko din siyang kausapin. Para bang gusto ko ding marinig ang sasabihin. Kingina. Asar. Hello. Sabi ko pagdikit ng phone sa tenga ko. JJ. Napapikit ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Ang tagal kong hiniling na marinig. Ang boses niya ulit. Bumalik sa akin ang mga araw na gusto kong makita siya. Yung araw. Naasa ng asa akong magpapakita siya at sasagutin lahat ng tanong ko. Pero nasaktan ka lang. Percy. Uuwi na ako. Masasagot ko na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Putol ko sa sasabihin niya. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Pero alam kong yun ang tama. Hindi na. Dapat siya magpakita pa sa akin. Jay. Ginugulo mo lang ako. Ginugulo mo lang ang buhay ko. Inis na sabi ko. Look. I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang gusto ko, malaman kung sino ka talaga. Bakit? Kung kailan tahimik ang buhay ko, magpapakita ka at guguluhin ako. Ayokong. Nagalit ng ganito pero hindi ko mapigilan. Para akong sasabog. Lahat ng hinanakit ko sa kanya, bumubuhos. Yung mga gabi na. Umiiyak ako. Yung mga gabi na iniisip ko siya. Na baka siya na ang sagot ko sa lahat ng tanong. Pero dagdag isipin lang pala siya sa utak ko. Lalo na nang malaman kong magkasama sila. Ni Papa. Napaliido ko sa ama ang gamit niya. Nakakainggit. Nakakasama ng loob. Jay. Araw na lang ang hinihiling ko sa'yo. Magkikita na tayo. Pakiusap niya. Wala akong paki. Malakas na sigaw ko kasabay ng pag-agos ng luha ko. Nakikiusap. Ako. Kung guguluhin mo lang ako. Dan listen to me. Galit na sigaw niya. Ewan ko pero parang narinig ko yung apat sa sigaw niya na yun. Tama. Magkakaibigan. Nga pala sila. Halos pare-pareho kung magalit. Give me 2 days. Give me 2 days at sasagutin ko lahat ng tanong mo. Hindi. Huwag kang maniwala. Tama na di. Halos bulong kong sabi. Please. Hindi ko na nahintay ang sasabihin niya. Nabitawan ko na ang cellphone ni David at tuloy-tuloy na napaupo para yakapin ang tuhod ko. Nanlalambot ako. Gusto kong matuwa at maniwala sa kanya pero andun yung takot. Yung takot na baka hindi na naman siya magpakita. Na baka maghintay na naman ako sa wala at hindi na naman niya masagot ang tanong ko. JJ. Tawag sa akin ni David. Hindi ko siya tinignan pero nakita ko ang kamay niyang dinampot ang cellphone sa sahig. Nanatili siyang nakatayo sa harap ko matapos tignan yon. Pumasok ka na sa loob. Mukhang ulan. Nasa ganun pa rin akong posisyon. Patuloy sa pag-iyak. Gusto ko siyang sigawan pero wala na akong lakas. Naramdaman ko ang kamay niyang humawak sa dalawang balikat ko at unti-unti akong tinayo. Nakayuko pa rin ako. Hindi tumitingin sa kahit saan. Naririnig ko ang mahinang kulog sa langit pero kahit yon, hindi mapigilan pagluha ko. Pumasok ka na. Aano ka ba talaga ni Percy? Halos bulong kong tanong. Hindi siya nagsalita at tanging buntong hininga lang niya ang naririnig ko. Akala ko. Hindi rin niya sasabihin o sasagutin ang tanong ko kagaya ni Percy pero may kontrata kami. I'll work for him as an exchange for helping give a girlfriend. Diretso niyang sagot. Napahagulgol na lang ako sa pagyak. Para akong bata na pinangakuan pero hindi naman tinupad.
Sobrang bigat ng nararamdaman ko. Pati yata luha na para kay mama na ilabas. Kuna. Unti-unti kong naramdaman ang kamay at braso ni David na yumayakap sa akin. Tama na. Nahihirapan ako kapag ganyan ka. Naguluhan man ako sa sinabi niya, pinili kong pigilan ang pag-iyak. Ilang beses. Akong huminga ng malalim. Tinaas ko ang ulo ko para harapin siya, humiwalay din ako. Sa yakap niya. Devay. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang maramdaman ko ang dalawang kamay niyang. Humawak sa pisngi ko. Walang alinlangan at tuloy-tuloy na dumikit ang labi niya. Sa'kin. Di David. Parang sumabog ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito. Muntik na akong hindi makagalaw sa pagkabigla. Agad ko siyang tinulak nang manumbalik ang wisyo ko. Kusa. Ding tumaas ang kamay ko at dumapo sa pisngi niya ang palad ko. Bibi, bakit? Nauutal kong tanong. Nanatili siyang nakayuko. Hawak din niya ang kanang pisngi na sumalo sa sampal ko. Nanginginig ang mga kamay ko. Nalilito ako, hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yun. Ang gulo-gulo na nang nangyayari sa akin, bakit dumagdag pa siya? Pakshit lang. Nakarinig ako ng pagsara ng pinto ng kotse. Naghurumintado ang puso ko sa takot at kaba. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan akong tumingin sa gilid ko. Lalong nanginig ang katawan ko. Kakaiba ang naging tingin niya sa akin, Kiefer. Nagtatanong, puno ng pagtataka at unti-unting nagalit ang itsura niya. Nakita niya. Kay Kiefer D. Tawag ko at humakbang palapit sa kanya. Pero mabilis ang naging kilos niya. Sa pagkurap ng mata ko, nasa harap na siya ni David at lumipad na ang kamao niya sa muka nito. Shit! Why is if Viking bastard? Galit na sigaw ni Kiefer. Hindi ako makagalaw. Masyado akong nabigla sa ginawa niya. Napasandal si David sa kotse niya dahil sa lakas ng suntok ni Kiefer. Kita ko ang pagdura niya ng dugo. Muling nanunggab ng suntok si Kiefer. Hindi na nakatayo si David at may dugo ng lumalabas sa ilong niya. Natatakot ako kay Kiefer, hindi ko alam kung bakit. Pero kung wala akong gagawin baka kung anong mangyari kay David. Ilang beses akong nagbuntong hininga para humugot ng lakas ng loob. Kay Kiefer. Tama na. Sabi ko habang palapit sa kanya. Galit niya akong tinignan pero muling humarap kay David para muling suntukin. Kahit nanginginig ako, hinawakan ko siya sa braso para patigilin pero tinabig lang niya. Yon. Tama na. Please. Nag-uumpisa ng mamuo ang luha sa mata ko. Kiefer. Nakataas ang kamao niya nung huminto siya. Kita ko kung paano niyang inihampas yun sa gilid ng kotse. Binitawan niya si David at dahan-dahang tumayo. Napalunok ako sa takot. Kay Kiefer D. Are you hiding something from me? Mahinahon pero puno ng paghihinala niyang tanong. Are you in a relationship with David? Ano? Bakit ganito siya mag-isip? Paulit-ulit akong umiling. Hindi. O walang ganun. Humakbang siyang palapit sa akin kaya napaatras ako. Ganun pa rin ang tingin niya. Para bang napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. What is he doing here? Muling tanong niya. Meron kasi. Don't freaking lie to me. Si Percy. Tumawag siya kay David at pinakausap sa akin. Nagmamadali kong paliwanag. Huminto siya sa paglapit sa akin. Naging mapanuri na ngayon ang tingin niya. Malalim. Ang bawat paghinga ko. Hindi pa rin nawawala ang takot ko. Maniwala ka. Halos pabulong na pakiusap ko. Please. Magtiwala ka sa akin. Kasama din ba sa pag-uusap niyo ang halikan ka ni David? Dahan-dahan ang pag-iling ko. Gusto kong humingi ng sorry pero parang inamin ko na. Di na may kasalanan ako. Ayokong ibigay kay David ang sisi, hindi ko naman alam. Ang dahilan niya. Kiefer. I want to pretend he. Mahinahong sabi niya. I want to pretend that didn't see.
anything. Kagaya ng sinabi niya nang makita niya kami ni Yuri. Pero kung ang katumbas noon ay hindi pagkausap sa akin ng 3 araw o higit pa. Kakayanin ko, wag lang siyang magalit ng ganito. But Kent, pakiramdam ko nananadya ka. Hindi ko gagawin yon. Agad akong lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Hindi. Hindi ganun. Yun. Bigla na lang niyang tinanggal ang pagkakahawak ko sa paghatak sa kamay niya pabalik. Parang may kung anong kumurot sa puso ko sa ginawa niya na yun. Don't touch me. Baka hindi ako makapagpigil masaktan kita. Sigaw niya sa akin. Tuluyan na akong napahagulgol sa iyak. Ayoko ng ganito. Sobrang bigat sa dibdib. Nasasaktan na ako. Pakinggan mo naman ako. Umiling siya sa akin at bigla na lang naglakad palapit sa kotse niya. Agad akong sumunod. Sa kanya nang makita ko siyang pasakay. Sandali. Kiefer. Tawag ko at pilit kinakatok ang bintana ng kotse niya. Hindi siya gumagalaw nung una pero bigla na lang niyang hinampas ang manibela ng kots. Ilang beses niyang ginawa yun habang malalim ang bawat paghinga. Mas. Nilakasan ko pa ang katok sa bintana ng kotse niya. Kiefer. Please. Hindi siya pwedeng umalis ng ganito kami. Kailangan naming mag-usap. Kiefer, sandali lang. Bigla na lang niyang pinaandar ang kotse. Sinubukan ko siyang habulin pero anong laban ng binti ko sa gulong ng kotse. Napayuko ako at napahawak sa tuhod ko pang suporta. Tangina naman. Kailangan ko siyang sundan. Kailangan ko siyang makausap. Hindi ganito, hindi dapat. Ganito. Bumalik ako sabay pero hindi pa ako nakakalapit sa gate nang magsimulang umulan. Napatingin ako sa kotse ni David, wala na yon at mukhang nakaalis na siya. Miss JJ. Tawag sa akin ng isa sa mga maid. Tumawag po si Sir Angelo pauwi. Naraw po sila. Lalo akong naiyak sa sinabi niya, hindi dahil natatakot ako kay kuya kundi dahil hindi ko maayos ang lahat kung andito sila. Bakit David? Hindi ko maiwasan na hindi maiyak. Bawat kilos ko parang lalabas ng lalabas ang luha ko. Hindi ko maintindihan ang lahat-lahat. Lumabas ako ng kwarto at kasabay din noon ang paglabas ni Ari sa kwarto niya. Napatingin ako sa kanya nang mapansin kong hindi siya gumagalaw. Pinilit niyang makauwi galing ospital kagabi. Kaya pala nataranta sila tita dahil ayaw siyang payagan ng doktor. Matigas lang talaga ang ulo niya at gusto nang umuwi. Dito talaga magstay ang nanay mo? Ano akala niya sa bahay namin, hotel? Inis na. Tanong niya sa akin. Ayokong makipagtalo. Mas malaki ang pinoproblema ko ngayon. Kailangan kong makita si Kiefer. Aalis din sila. Walang buhay kong sagot. Nilagpasan ko na siya at dumiretso sa sala. Si Lola ang una kong nakita na nagbabasa ng dyaryo. Ngitian niya ko pero nawala din yon nang makita ng naka-uniform na ako. Hindi ka pa kumakain. Aalis ka na? Tanong niya at agad na lumapit sa akin. Sa school na lang po ako kakain. May gagawin pa po kasi ako. Paalam ko at niyakap siya. Pakiramdam ko mas matagal na yakap ang kailangan ko mula kay Lola. Sa mga nangyari, kagabi, parang gusto ko na lang umiyak ng umiyak sa tabi niya. Nasa ganong posisyon kami nang marinig ko ang tawanan ni Mama at Andy. Parang sila lang ang magkasama sa bahay sa ginagawa nila. Hindi ba marunong mahiya tong dalawa? Na to. Humiwalay ako kay Lola at inis na tinignan sila Mama na palapit sa amin. Papasok ka na, Jay. Bungad ni Mama nang makita ako. Kumain ka muna. Nagluto ang Tito Andy mo. Hindi na. May kailangan akong gawin. Walang gana kong sagot. At ayoko rin kayong makita. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nila. Agad akong lumabas ng bahay at kinuha ang bike ko. Mabilis akong nagpedal para makalayo sa kanila. Wala naman talaga akong gagawin. Gusto ko lang talagang makaalis ng bahay agad. Ayoko din silang makasabay kumain. Lalo nagiging mahirap sa akin ang lahat kapag nakikita sila. Ang sama ng ugali ko.
Hindi ko kasi kayang maging fair sa kanila. Paano ko gagawin? Yun kung ako mismo hindi nakaranas ng patas sa buhay. Ang sarap isisi sa iba ng mga nangyayari sa akin pero ang totoo walang dapat sisihin. Ipinanganak yata talaga ako para maging ganito. Malas sa maraming bagay. Kagabi, halos madurog ang cellphone ko kakatawag kay Kiefer pero pinatay lang niya ang cellphone niya. Tumawag din ako sa bahay nila pero hindi pa daw siya umuwi. Kinausap ako ni Kuya Angelo kagabi, wala nga lang akong naintindihan sa mga sinabi niya. Yung hari kasi ang nasa isip ko. Kung paano na kami. Huminto ako sa tapat ng Minimart. Bago tuluyang pumasok, pinunasan ko muna ang pisngi ko. Nagsimula na naman kasi akong umiyak. Mabilis kong kinuha ang mga bibilhin ko. Hindi naman kasi ako pwedeng bumili sa cafeteria ng school kaya dito talaga ang bagsak ko. Preheated food lang ang binili ko. Namili rin ako ng juice at tubig. Kumain muna ako sandali kahit ayaw tumanggap ng pagkain ng katawan ko. Kailangan mong kumain, Jay. Tinignan ko ang cellphone ko sa pagbabakasali na nag-reply siya sa akin. Kagaya ng mga nakaraang araw, wala na naman siyang sagot. Ang saya ko kagabi nung nakita ko siya sa labas ng bahay. Sobrang namiss ko yung yakap na sinalubong niya sa akin. Kahit muntik na silang magkagulo kagabi, naging masaya ako na nagpakita siya sa akin. Pero panandalian lang pala. Galit na galit ako kay David. Akala ko hindi ko kayang magagalit sa kanya dahil hindi ko alam ang dahilan niya pero hindi ko din natiis lalo na nang bumalik lahat ng nangyari kagabi sa isip ko. Kung hindi siya nagpakita at hinalikan ako, hindi mangyayari to. Halos 3 araw niya kung hindi kinausap noon sa nangyaring insidente sa amin ni Yuri. Paano pa kaya ngayon? Baka tuluyan na niya kung hindi kausapin. Natapos akong kumain at tinapon lahat ng pinagkainan ko sa basurahan. Muli akong sumakay ng bike at nagpedal papuntang school. Habang patuloy sa pagmamaneho, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang merong sumusunod sa akin. Sandali akong huminto at tinignan ang likod ko pero wala namang ibang sasakyan. Ibanalik ko ang tingin sa harap at saktong dumagundong ang maingay na tambutso ng motor. Big bike. Yung ginagamit sa pagkakarera. Kulay pula at may tatak na Ducati ang tumabi sa akin. Naka-helmet na itim yung driver at kahit hindi ko kita ang muka niya. Ramdam kong nakatingin siya sa akin at nakangisi. Inirapan ko siya at agad na nagpedal paalis. Kaya lang talaga nang nanadya yata yung nakamotor. Sinasabayan niya yung bilis ng bike ko. Huminto ako at ganun din ang ginawa niya. Tinignan ko siya ng masama. Mumurahin ko na sana siya ng may isa pang motor ang tumabi sa akin. Kulay puti at asul naman to, nakapareho ng Ducati din. Shit lang. Problema ng mga to. Agad kong pinaandar ang bike. Binilisan ko pa ang pagpadyak. Kaya lang, anong laban ng bike sa motor? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Halong kaba at takot ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong gusto ng mga to. Mas lalo akong natakot nang mapansin kong hindi lang sila dalawa. May mga kasama pa. Sila na nakasunod sa amin. Binilisan ko pa ang pagpedal. Karera, men. Karera. Sa halip na dumiretso ako sa school, umiba ako ng daan. Balak ko sanang idiretso sa police station para takutin sila. Pero bago pa kami makarating sa crossing, bigla na lang silang huminto. Nakatingin ako sa kanila at nang ibalik ko ang paningin sa harap, halos madurog ang handbrake sa pagpindot ko. Inris track iso harap bay. Itinagilid ko na rin ang bike. Pero tuloy-tuloy pa rin ang bike sa pagslide pasalubong sa track. Naipikit ko na lang ang mata ko at hinintay ang pagtama ng katawan ko. Pati paghinga ko halos pigilan ko na rin. Tanga na. Malakas na lagabag ang narinig ko kasabay ng pagtama ng katawan ko. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ko sahig kasabay ng pagtumba ng bike ko. Gusto kong sumigaw sa sakit ng pagtama ko. Nayanig ang buo kong katawan. Iha! Ayos ka lang? Sigaw ng isang lalaki na mukhang driver ng truck.
Pinilit kong tumayo at tinignan yung mga nakamotor. Nagtatawanan sila at nag-fist bump sa isa't isa. Kinginan nyo. Iha, anong masakit sa'yo? Dadaling ka namin sa ospital. Sabi ng isa pang lalaki na nakakita sa'kin. Umiling ako. Oo, kailang po ako. Kaya pa naman. Nilapitan ako ng ilan pang mga tao. Tinignan nila ang kabuuan ko. Yung iba naman. Nakikiusisero lang. Bakit mo naman sinalubong yung truck? Dalin ka na namin sa ospital. Nakita ko sinusundan siya ng mga nakamotor. Itawag niyo na sa pulis. Pinakiramdam ko ding mabuti ang sarili ko. Baka kasi nasugat ako ng hindi ko namamalayan. Pero mukhang sakit lang ng katawan ang natamo ko. Buti na lang at nakahinto yung truck saktong pagtama ko. Malakas lang talaga ang impact. Lumapit ako sa bike ko na ika-ika ang isang paa. Wala na yung mga nakamotor. Tinayo ko yung bike ko at tinignan. Wala naman akong nakikitang sira. Tumabi muna ako sa daan para magpahinga saglit. Nakasunod pa rin sa akin ang mga tao. Usapan pa rin yung nangyari sa akin. Ayaw mo talagang magpadala sa ospital? Sabi ng isang matandang babae sa akin. Umiti ako sa kanya. Hindi na po. Pahinga lang po, Tody. May ilang sandali pa akong nagstay doon. Tinignan ko yung oras sa cellphone ko at halos masampal ko na ang sarili ko nang makitang hindi na ako nakaabot sa first subject. Kasalanan ng mga nakamotor. Kahit hindi makakilos ng maayos, pinilit kong makasakay sa bike at magpedal. Sumpa. Ang bawat pagpadyak ko dahil kumikirot ang binti at hita ko. Tagaktak ang pawis ko nang makarating sa school. Isinusumpa ko talaga ang mga motor na yon. Wag lang sila papakita sa akin, sisipain ko sila sa muka, kapag nawala na yung kirot sa binti ko. Shit lang. Ang sakit talaga. Wala na ring estudyante ang nakatambay sa labas. Sobrang late na kasi at mukhang ako na lang ang hindi pa nakakapasok. Bumaba na ako sa bike at piniling itulak na lang. Yon. Nakatuntong na ako sa building namin nang meron akong mapansin. Nakakaingay sila at parang nagkakagulo. Kinutuban ako na parang nag-aaway-away na naman sila. Binilisan ko ang paglalakad at halos ibato ko na yung bike ko. Nakarating ako sa harap ng room at binitiwan ang bike. Nagkakagulo nga sila. Mayo ang una kong nakita pagpasok ko. Pinipigilan siya ni Drew at Josh. Tama na. Sigaw ni Mayo. Pinilit kong makarating sa gitna at natakpan ko na lang ang bibig ko. Walang tigil. Si Kiefer sa kakasuntok kay Kit. Puro dugo na ang mukha niya at hindi na rin gumagalaw. Galit na galit si Kiefer at walang makapigil sa kanya. Hinanap ko si Eren pero pati siya pinipigilan din nila Rory at Edrix. Tama na. Kiefer. Maawa ka kay Kit. Sigaw ulit ni Mayo. Nakakatakot. Ganyan din siya kagabi kay David. Kahit ilang beses ko nang makita, natatakot pa rin ako. Iba pa rin kapag malapitan ko na siyang nakita ng inilalabas. Ang galit niya. Baka kung anong mangyari kay Kit. Kahit nanginginig ako sa takot at sa sakit ng katawan, nilakasan ko ang loob ko at buong lakas na tinulak si Kiefer. Tama din eh. Malakas kong sigaw kasabay ng pagtulak sa kanya. Halos hindi siya natinag pero sapat na yon para patigilin siya. Kinuha ko ang pagkakataon at agad na tinignan si Kit. Pakshit! Buhay pa ba to? Nakakapanglumo ang itsura niya. Halos wala nang makita sa mamaga ng dalawang mata. Wala rin tigil sa paglabas ng dugo niya sa ilong at bibig. Lumapit na rin si Mayo at Eren sa amin. Kitty. Nanginginig na sabi ni Mayo. Naririnig mo ba kami? Pre. Sumagot ka naman. Sabi ni Eren. Namuo ang luha ko sa mata habang nakikita sila. Nanginginig ang kamay ni Mayo nang hawakan niya ang liig ni Kit para tignan ang pulso nito. Bago ko pa man marinig ang sasabihin niya, may kamay na mahigpit na humawak sa braso ko.
Pilit akong tinayo at hinarap sa kanya, kaya ganun na lang ang kirot ng hita ko. Sa ginawa niya, umalis ka dyan. Maotoridad na utos ni Kiefer. Pinilit kong bawiin ang kamay ko pero mahigpit ang hawak niya at nagsisimula na. Kung masaktan, inasasaktan ako. Talagang masasaktan ka. Sigaw niya. Kiefer. Sita sa kanya ni Yuri. Kahit siya hindi man lang magawang awatin si Kiefer. Lahat ba sila natatakot sa kanya? Wala man lang bang kayang patigilin siya? Wala man lang kayang lumaban sa kanya? Anong bang problema mo? Tanong ko habang pilit nilalaban ang takot ko sa kanya. Naiiyak na ako sa sakit ng katawan ko. Ang hirap-hirap kumilos ng ganito. Hindi pa ko nakaka-get over sa ginawa ng mga nakamotor na yon. Pag sinabi ko, gawin sigaw niya sa akin. Bakit na naman ba? Ano na naman bang nangyari? Dahil ba to sa kagabi? Bakit? Kailangan maging ganyan siya. Ano ba? Did he kiss you? Putol niya sa sasabihin ko habang nakaturo sa walang malay na si Kit. Hindi. Hindi naman niya natuloy yun. Walang lumalabas na boses sa bibig ko. Pakiramdam ko natakot din ang ibang parte ng katawan ko sa kanya. Pag-iling ang tanging naisagot ko sa kanya para iparating ang nais kong sabihin. Binitiwan niya ako pero bigla na lang niyang sinipa ang isa sa mga table. Malakas na. Ingay ang nilikha noon pero nanatiling tahimik ang lahat. Nakakapanginig ng laman. Tanging tibok ng puso ko ang naririnig ko. Dahil sa lakas. Noon, parang naka-speaker at megaphone yun sa loob ko. Hinay-hinay sa pagtibok, Brad. Mayo ni. Tawag ni Kiefer. Kita ko ang pagkabigla at takot ni Mayo. Kahit si Eren na alarma din sa pagtawag na. Yon. Repeat everything that you said earlier. Utos niya. Hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero kita nang kita ko kung paano kinagat ni Mayo. Ang sariling labi at yumuko. Labag sa loob niya pero wala siyang magawa. Tinanong ko si Kit. Kaya kung gusto ba niya si JJ, huminga siya ng malalim. At bumagsak ang luha. Kaya kasi tinangkan niyang ihalikan. Natigilan ako. Yung pangyayaring yon, pilit naming binaon sa limot at sikreto yon. Paanong nangyari? Paano niyang binanggit yon? Paano narinig ni Kiefer yon? Kingi na. Kaya pala ganito na kinahinatnat ni Kit. Kung hindi ko pa kayo nahuling nag-aaway, hindi ko pa malalaman. Sabi ni Kiefer. At naglakad-lakad sa harapan. Nagulat kaming lahat nang bigla niyang ibalibag ang isang bangko malapit sa pwesto. Nila Mayo. Natakpan ko na lang ang bibig ko. Tinignan ko ang lahat ng tao sa loob. Kompleto kami pero kahit isa sa kanila. Walang magawa. Nakayuko at mga nasa sulok. Nakita ko si David na nangingitim ang nguso at gilid ng labi. Pikit din ang isang mata niya habang may nakadikit na ban. Aid! Uy else! Galit na sigaw ni Kiefer at muling naglakad-lakad. Will TD Viking. Else? Nakayuko ang lahat maliban kay Yuri. Puno ng pag-aalala ang tingin niya sa akin. Gusto kung lumapit sa kanya at yumakap dahil sa takot na nararamdaman ko pero ayokong. Magaya siya kay Kit at David. Ikaw, sabi ni Kiefer habang nakaturo kay Sin, baka may ginawa ka rin kay JJ na hindi ko alam. Wag si Sin. Wala siyang laban sa'yo. Nanginginig si Sin at panay ang iling. Kita ko rin na malapit na siyang maiyak sa takot. Sure. Baka naman may ginawa ka o kayo. Lumapit siya kay Si at kinwelyuhan. Baka naman nag-sex na kayo? Kiefer. Sita ko pero hindi niya ako pinansin. Oh, wala. Hindi namin magagawa yun. Nanginginig na sagot ni Sin at binitawan. Siya. Muling umikot ang paningin si Kiefer at huminto yun kay Calix. Napaatras siya ng bahagyang lumapit sa kanya ang galit na hari. Si Mika lang ba talaga? Baka naman may gusto ka din kay JJ. Si Mika lang. Lakas loob na sagot ni Calix. Naglakad-lakad si Kiefer at huminto siya sa tapat ni Yuri.
Bigla siyang tumawa pero hindi dahil masaya siya, dahil parang may na-realize siya. Tama na, Kiefer. Siyempre ikaw. Hindi pwedeng wala. Gawain mo yun, di ba, ang kunin ang sakin. Sabi niya at umiwas ng tingin si Yuri. Si Freya tapos si Ella. Ngayon naman si Jay. Jay, wala akong kinukuha sa'yo, lahat sila na sa'yo nung panahong gusto ko din silang makasama. Seryosong sagot ni Yuri. Nakakamatay ang titigan nilang dalawa. Lahat kami sa kanila nakatingin. Hinihintay ang magiging hakbang ng bawat isa. Lumipat ang atensyon namin kay Kit nang umungol siya at bahagyang tinaas ang kamay. Meron siyang malay, kailangan namin siyang dalhin sa ospital. Hahakbang pa lang sana ko para makalapit pero may katawan na humarang sakin. Don't even kirsay. Nanlulumo akong tumingin sa kanya. Kaya kailangang madala si Kit sa ospital. Nilapit niya ang mukha niya sakin. Napalunok ako nang magtama ang mata namin. Para siyang ibang tao sa itsura niya. Malamig ang tingin pero puno ng galit. Yun lang ba talaga? Pabulong niyang tanong. Baka naman may iba pa. Umiling ako. Ano bang sinasabi mo? Tinignan niya ko mula ulo hanggang paa. Para bang meron siyang iniisip. Napaatras ko. Nang lumapit na naman ang mukha niya pero naging malaking pagkakamali yun. Tumama ang hita ko sa lamesa at napasinghap ako sa sakit. Ang sakit. Pifta. Nawalan ako ng balanse at babagsak sa sahig. Hindi na ako nakakuha ng pagkakataon na makahawak sa kahit na anong bagay para hindi bumagsak. Naipikit ko na lang ang mata ko pero may mabilis na sumalo sa akin. Ayos ka lang? Tanong ni Eman. Itinayo niya ako pero kasabay nun ang paglipad ng kamao ni Kiefer sa mukha niya. Ano ba? Tangina naman. Kiefer. Sigaw ko sabay hawak sa braso niya. Galit niya akong tinignan at dinuro. You! Is that what you want? Binitiwan ko siya at sinabayan ang galit niyang tingin. Kailangan na niyang tumigil. Wala na sa lugar ang galit at selos na nararamdaman niya. Gusto mo talagang nilalandi ka ng mga tono. Ay gago. Nasampal ko siya dahil sa sinabi niya. Kanina pa ako nababastos pero nagpapasensya ako. Dahil sa galit niya. Kinakain din ako ng takot pero kung hindi siya titigil baka. Magkapisikalan talaga kami. Kahit magaya ako sa kalagayan ni Kit. Bakit hindi ba? Galit na tanong niya. Kaya nga wala kang ginagawa. Baka naman. Yun talaga balak mo. Magpalandi sa buong section eh. Kanina ka pa. Sinampal ko siya ng kaliwang kamay pero napigilan niya yun kaya naman sinuntok ko siya. Gamit ang kanang kamay. Bumagsak siya sahig pero agad din siyang bumangon at tumawa. Ang lakas mong sumuntok. Komento niya habang tinitignan ang palad na pinahid niya. Sa labi. Huwag mo kong pagsasalitaan ng ganyan. Kausapin mo ko ng maayos at huwag mo kong daanin sa pambabastos. Sabi ko na puno otoridad pero kasabay nun ang pagbagsak ng luha ko. Sira ang moment ko. Buwisit. Nababastos ka? Eh yung ginawa mo sakin. Hindi ba nakakabastos yun? Mahinahong. Sabi niya. Napapikit ako ng marahan. Ang sakit sa akin ang bawat salitang binibitawan niya. Alam. Kung nasaktan siya sa nangyari kagabi pero hindi ko naman ginusto yun. Or maybe you're up to something. Biglang sabi niya na nagpaiba sa atmosphere ng room. Baka naman balak mong landiin ang buong sections para sirain kami. Hindi ko gagawin yan. Kaibigan ko sila, section din ako. Oh no, you're not. Putol niya sa sasabihin ko. You don't belong to us. Parang may sumaksak sa puso ko pagkasabi niya noon. Hindi ako kabilang. Naguguluhan. Ako. Bigla na lang niya akong hinawakan sa braso at hinatak palabas ng room. Halos magmaka. Awa ako dahil sa sakit ng katawan ko pero tanging pag-iyak lang ang nagawa ko. Ang sakit. Tama na. Kiefer. Saan mo dadalhin si JJ? Dinig kong sigaw ni Yuri.
Pagtingin ko sa likod, nakasunod na yung iba samin at puno ng pag-aalala. Pinilit kung alisin ang kamay ni Kiefer pero mahigpit ang pagkakahawak niya. Kiefer! Maawa ka kay JJ. Sigaw ni Sin. Napatingin ako sa paligid nang pumasok kami sa main building. Hindi naging maganda. Ang kutob ko. Dumiretso kami sa hagdan papuntang second floor pero isang baitang. Palang napasigaw na ako. Arf! Sigaw ko at napaupo. Kiefer! Please! Hindi siya sumagot. Bigla na lang niya akong binuhat bridal style. Marahas ang pagkakahawak niya sa akin kaya napaiyak naman ako. Tangina! Tama na! Kiefer! Pagsusumamo ko. Walang siyang naging reaksyon. Ibinaban niya ako pagdating ng second floor. Kinuha ko ang pagkakataon para makalayo sa kanya pero nahagip niya ang kamay ko at muli na naman akong hinatak. Palapit kami sa room ng section E kaya naman lalo akong nagpumiglas. Kahit sobrang sakit na ng katawan ko at kahit naninigas na ang binti ko pinilit ko pero parang naging manhid si Kiefer. Ano bang nangyayari sa'yo? Binuksan niya ang pinto ng room. Tumigil ang teacher sa pagtuturo at agad na tumayo. Si Ari sa pagkaalarma. Muli na naman niya akong hinatak at pabatong itinulak kay Aris. Pero ang kagaguhan ng pinsan ko, itinulak din ako kaya dire-diretso ako sahig. Napakabait mong pinsan. You belong to him, D. Sabi ni Kiefer at tinignan ko siya. You belong to your stupid, freaking asshole. And Watson. Ano bang ginagawa mo dito? Teacher. Kausin. Na magaling sa pagtatago sa punja ng kuya niya. What the hell are you doing here, Kiefer? Galit na tanong ni Aris. Pinilit kong makatayo pero nanigas ng tuluyan ang hita ko dahil sa sobrang sakit. Nakaramdam ako ng kamay sa braso ko. Tinignan ko yun at nakita ko si Mika na puno ng pag-alala. Hindi sumagot si Kiefer sa tanong ni Aris. Nanatili siyang nakatingin sa akin. Uumalis na tayo dito. Nakakagulo lang tayo sa klase. Sabi ko habang inaalalayan. Ako ni Mika na makatayo. No, you're not leaving. You'll stay here cause you don't belong to us. You're not part of our section. Hindi ko napigilan ang luha kong bumagsak. Pinipilit kong hindi mag-react sa mga sinasabi niya. Napapahiya ako sa harap ng section A, nahagip ng paningin ako ang pagdating nila Yuri sa pinto. So does here. Hindi siya pwede dito. Kaya nga siya napunta sa section niyo kasi wala ring kwenta ang buhay niyan parang kayo. Tuloy-tuloy na sabi ni Aris. Parang lalong nadagdagan ang bigay sa dibdib ko. Walang kwenta. Parang naging ibang tao ako sa kanya. Kung magsalita siya, parang hindi niya ako kamag-anak. What do you expect, Jay? Nga pala. Ayaw nga pala niya akong maging kadugo. Hindi siya bagay sa section niyo pero bagay siyang dumikit sa'yo dahil parehong-pareho. Kayo. Galit na sabi ni Kiefer at nagkuyom ang kamao ni Aris. The best thing you should do. Idikit mo sa punja mo o pagdugtungin mo pusod niyo. Tama na, Kiefer. Walang buhay na sabi ko pero hindi niya ako pinansin. What the hell? Last time check your her knight and shining a show. Now, you're dumping her. Sagot ni Aris habang nakangiti at napapailing. Buti pa. Bumalik na kayo sa classroom niyo. Sayang lang ang effort mo sa pagkaladkad sa kanya. Papunta dito. Sa paraan ng pag-uusap nila. Pakiramdam ko napakawalang kwentang tao ko. Para akong gamit na damit na pinagpapasahan nila. Napatingin ako kay Mika nang mapansin. Kung sumisenyas siya. Tinignan ko yung direksyon na tinitignan niya. Nakita ko sila Calix at yung iba pa. Nasa pinto na sila at pinapanood din yung dalawa. Talking like you don't care about her. Sabi ni Kiefer. Ngumiti si Aris na puno ng pagyayabang. Because really don't. Kahit kalagkarin mo pa yan, idamay sa lahat ng gulo o ibasura nyo. Don't freaking care. Aris. Sita ni Ella.
Ramdam kong anumang oras sasabog na ako. Hindi ko na kayang pakinggan pa yung mga sinasabi niya. Hinawakan ko yung kamay ni Mika para alisin yun. Taka niya akong tinignan pero hinayaan niya ko. Kahit sobrang sakit pinilit kong maglakad ng normal. Bawat hakbang ko kasabay ay ang pagpatak ng luha ko. Nakita ko si Yuri na lalapitan. Ako pero sininyasan ko siya ng wag na. Pinagtitinginan ako ng Section A at Section A. Habang naglalakad. Hindi nga kasi ako kabilang sa kanila. Nilagpasan ko sila na nakatingin sa akin. Si David na halatang gustong lumapit sa akin. Wala si Mayo, Josh at Eren dahil siguro naiwan sila para alalayan si Kit. Mabuti na lang at may klase pa, baka kasi kainin na ako ng kahihiyan kung makikita nila ko ng ganito. Sobrang sakit ng hita at binti ko, lalo na nang pababa ako ng hagdan. Ang sarap sumigaw sa sakit. Hindi ko alam kung gano'n na ako katagal naglalakad pero wala man lang kahit isa sa kanila ang sumunod sa akin. Hindi sa umaasa ako pero umaasa talaga ako. Umaasa ako na kahit isa lang sa kanila sumunod sa akin at mag-ipaliwanag ang nangyayari. Umaasa ako na isa sa kanila magsusori sa akin. Umaasa ako na si Kiefer. Paglabas ko ng main building nakita ko si Josh. Dala niya ang bag niya at hawak-hawak ang bike ko. Taka ko siyang tinignan pero seryoso ang muka niya. Dinala na nila sa ospital si Kit. Sumunod na tayo. Sabi niya habang hinihintay. Akong makalapit sa kanya. Hindi yata maganda kung sasama pa ako. Hindi naman para kay Kit para sayo. Hindi ko na gets ang ibig niyang sabihin pero nang mapayuko ako, napansin ko yung binti ko na may mga gasgas. Nag-uumpisa na ring mamuo ang mga pasa. Pati braso ko. Kumikirot na rin. Nagpilit ako ng ngiti. Sage. Umalis kayo. Alice. Pagtataboy ng teacher kila Kiefer at sa mga kaklase. Mga batang to. Naghahanap lagi ng away. Umalis ang mga section pero iniwanan ako ni Kiefer ng masamang tingin. They interrupt our class just to humiliate JJ. How stupid. Lumabas ang teacher namin. Sure akong didiretso siya sa guidance para i-report ang nangyari. Naiwan kaming lahat na nakatingin lang sa pinto. You don't need to say those words, Aris. Galit na sabi ni Ella. Hindi ko siya pinansin. Hindi pa kami ayos pero kung pagsalitaan niya ko parang siya na ang masusunod. Kawawa naman si JJ. Halatang may masakit sa kanya. Dinig kong bulungan ng mga classmate ko. Napansin ko din yon the way Kiefer hold her. Parang ang sakit-sakit na sa kanya. I ignore it because I don't want to show any sympathy. Oy, Aris. Bakit mo naman ginanon yung pinsan mo? Parang bata na sabi ni Franz, one of FI classmate. Nakita ko kaya yun kanina. Binundol niya yung track. Binundol niya ang track. Siya pa talaga ang bumundol sa track. Magbabalita ka lang baliktad pa. Sabi ni Michael habang pinagtatawanan siya. Hindi. Kasi nakahinto na yung track tapos siya tuloy-tuloy pa rin sa bike tapos. Yun. Bug. Kaya ba ganun ang itsura niya? Kaya ba parang hirap na hirap siya? What the hell? Jay. You should check your cousin. Utos ni Ella habang katabi si Mika na nakatingin. Din sa'kin. Huwag mo kong utusan. Maotoridad na sagot ko. Ramdam ko ang pagtingin ng buong klase sa'kin. Ngayon lang nila akong narinig na nagsalita ng ganito kay Ella. Wala naman kasing nakakaalam na nag-away kami o mas. Tamang sabihin na naghiwalay na kami. After all this time. Still him. Ella is right. Biglang sabi ni Freya habang patuloy sa pag-nail filing. I heard nagkakagulo ang section nila. Isunugod daw sa ospital si Harrington. Seriously? What is wrong with their section? Malakas na naman ba ang tupak ni Kiefer? Bakit wala man lang ginagawa si Yuri? Malakas ang naging buntong hininga ko.
Lumabas ako ng room at dumiretso sa hagdan. As don't have any plan on checking JJ. Why should I? Yeah. Why should I? Dumiretso ako sa rooftop kung saan madaling makita ang building at room nila. Nasa labas yung iba, samantalang parang may nag-aaway naman sa loob ng room. Tinignan ko yung paligid malapit sa mismong room nila. Hindi ko makita yung bike ni JJ, in fact, I don't see her at all. Kinuha ko yung phone ko sa bulsa. Is dial kuya's number. Is anything wrong? Bungad niya sa akin. None. I thought something bad happened to you. Ramdam ko ang pag-aalala sa tono niya. Hindi ko siya masisisi, ipinagpilitan ko kasi ang paglabas sa ospital. Ayoko doon. Marami akong naaalala kapag nasa ospital ako. Kapag nakahiga ako sa hospital bed at may nakakakabit na swero. Nothing bad happened. I said, emphasizing the word bad. I just want to know if JJ is there. If that there that you're talking about is our house. I don't know. I'm not at home. Kiyahe. Okay. Thanks. Sabi ko at akmang papatayin ang tawag pero narinig ko siyang nagsalita. Wait. Wala ba si JJ dyan sa school? Andito. Hindi ko kasi alam kung umuwi siya. Masama kasi ang pakiramdam. Palusot. Ko. Hindi ko pinagtatakpan si JJ. Ayoko lang natanungin pa ako ni Kuya. Hahaba. Lang ang usapan at aabot na naman kami sa nakaraan. I see. Ay te-text ko din si Mama para ma-confirm. Thanks. Hindi na ako sumagot. Pinatay ko na ang tawag habang nakatingin pa rin sa room ng mga section sakit sila sa ulo, kahit maraming mayaman sa kanila ayaw silang asikasuhin ng mga head teacher at board member. Hindi lang daw kasi pera ang basehan nila sa school. I guess they're telling the truth. Hindi namin kasing yaman si Kiefer or Yuri, yet they choose to obey me. Because of Michelangelo Fernandez. The king that was once on throne. Everything becomes easy for me because of his name. Binigyan din nila ako ng title, the prince, but never let them call me that. Sa unang tingin, ako ang prince dahil kapatid ko ang king. Pero hindi yun ang nakikita ko. They call me prince because it will never be the king on throne. I will never be the man like the brother. At hinding-hindi nila ibibigay sa akin yun. Dahil matagal nang nakuha ng iba. I hate myself for being like this. Kahit kailan lagi akong pangalawa. Pangalawa kay Percy dahil mas magaling siyang magpasaya ng iba. Pangalawa kay Yuri dahil mas matalino siya. Pangalawa kay Kiefer dahil mas magaling siya. At higit sa lahat pangalawa kay JJ sa pamilya dahil priority siya. Napangiti. Ako nang mapait nang maalala ko siya. Kung paano ko siya sunduin sa kanila para makipaglaro. Kung paano ko siya patahanin kapag umiyak siya. Kung paano ko iparamdam sa kanya na mahal siya ng kuya niya. But it will never happen again. I will never done it again. Kasalanan niya lahat ng nangyayari sa akin. Kasalanan niya kung bakit ako nagkasakit. Kasalanan niya kung bakit naaksidente kami ng gabing yon at nawala sa akin ang mga kaibigan ko. This is all your fault. I have no reason to show you sympathy. Huwag niyo na lang po sabihin sa kanila. Pakiusap ko kay Lola habang idinidikit ang ice bag sa balikat ko. Tinignan ako ni Lola nang may pag-alala. Siya lang ang naabutan ko sa bahay pag-uwi. Umalis na daw kasi si Mama at Andy, ganun din sila Tita Gemma at Tito Jules. Si Kuya naman nasa company kenemi nila. Hindi pwedeng hindi. Tignan mo nga yung itsura mo. Sagot niya sa akin habang tinuturo ang ilang galos na nakuha ko. Mabilis naman po yang mawawala. Malalim na buntong hininga ang binitiwan niya. Lagi siyang ganyan tuwing uwi ako sa bahay na merong pasa at sugat. Dahil pagod sa pakikipag-away, pinipili ko na lang na talikuran siya. Ang tigas pa rin kasi ng ulo mo.
Nagpunta ka na ba ng ospital? Nagnod ako bago kunin yung x-ray at result ng check-up ko. Binuksan ko yun at hinarap sa kanya ang result. Tinignan muna niya ako bago kuhanin yon at basahin. Wala namang fracture sa buto. Muscle lang talaga yung napuruhan sa akin kaya tambak. Na pain reliever ang nireseta sa akin ng doktor. Pinayuhan din niya ako ng cold compress para sa mga area na may pasa at makiro. Hay naku Jay. Kaya nga kita hinayaan dito dahil alam kong magtitino ka sa puder ng Kuya Angelo mo. Pero eto ka at umuwing masakit na naman ang katawan. Sermon niya sa akin at binaba ang result sa tabi ko. Tanging pagyuko na lang ang naisagot ko. Wala ako sa lugar para sumagot. Minsan, nakakasawa yung ginagawa niya pero kung hindi naman mali yung ginawa ko hindi naman. Siya magagalit at magsisermon. Sorry po. Halos pabulong kong sabi. Dahang-dahang kinuha ni Lola yung cold compress at inalalayan akong makahiga. Matulog ka muna. Mas kailangan mo yon kesa sa sermon ko. Sabi niya at nagpilit. Nang ngiti. Umiti din ako sa kanya. Inayos niya ang kumot ko at hinalikan ako sa noo. Lumakad. Na siya paalis at sinara ako pinto. Tinignan ko ang oras sa wall clock. After lunch. Palang pero hinahatak na ako ng antok. Siguro dahil na rin sa pagod. Sunod-sunod ang naging paghikab ko. Nakatingin ako sa kisam at paulit-ulit na. Nagplay sa utak ko ang mga nangyari. Sa mga taong nakamotor at sa mga pinag. Sasasabi ni Kiefer. Masakit ang katawan ko pero mas masakit ang mga sinabi niya. Pakiramdam ko sinuntok. Ang puso ko nang walang kalaban-laban at hindi pwedeng gumanti. Hindi ko alam na. Ganito ang kayang gawin ni Kiefer nang dahil sa selos. Humilig ako at niyakap ng mahigpit si Snorlax. Akala ko dati kapag sinabing love. Pa-AC-AC lang. Hindi naman kasi ako nasaktan ng husto sa first boyfriend ko. Nagalit lang ako dahil bakla pala siya at ginamit lang ako para hindi malaman ng buong school. Kinginan niya. Bandang huli mas maganda pa siya sa akin. Hindi rin ako nakaramdam ng sakit kay Cyrus. Hindi ko naman kasi siya sineryoso. Dahil alam kong ganun din siya sa akin. Natakot lang ako dahil nasaktan ko siya ng ganun-ganun lang. Ngayon lang sa kingi ng buhay ko ako nakakaramdam ng ganito ng dahil lang sa mga salitang binitiwan niya. I never thought that words can actually hurt. People like eat knife. Nasaktan ako sa mga salitang narinig ko dati tungkol sa akin. At kay mama pero iba yung kanya. Siguro kasi mahalaga sa'yo yung nagsabi. Napahigpit ang yakap ko kay Snorlax. Kung may nagsasalita lang to, malamang namura. Nako nito. Lagi na lang kasi siya ang nasasaktan kapag kakaiba yung pakiramdam ko. Ipinikit ko ang mata ko para tuluyan ng makatulog. Gusto ko munang ipahinga ang isip at katawan ko. Hindi naman ako nabigo dahil nakatulog din ako agad. Nagising ako sa medyo madilim na sa labas. Bahagya akong umiba ng pwesto. Sumasakit. Ang ulo ko, hindi ko alam kung dahil sa sobrang tulog o kulang pa. Narinig ko ang malakas na tawanan nila mama at ng iba pa sa sala. Bumangon ako at tinignan ang oras sa wall clock, 6:42 VEF na. Kinuha ko din ang cellphone ko para tignan kung may message ako galing sa kanya. Nga. Walang galing sa kanya. Merong galing kay Yuri at Sanga Ulupong at kinakamusta nila ko. Wala akong gana sumagot sa mga text nila. Bumangon ako sa dumiretso sa banyo para mag-ayos. Nakaramdam na rin ako ng gutom kaya nagmadali na rin akong bumaba. Nakita ko sila. Mama at tita na Gemma sa sala. Kasama si Tito Jules at Andy. Andun din si Lola na kausap si Kuya Angelo. Tinignan nila ako pare-pareho. Ang nakangiting si Mama ang una kong napansin. Kakaiba kasi ang ngiti niya at parang tuwa ng tuwa siya. Okay ka na ba, Jay? Tanong niya sa akin habang tinitignan ako mula ilo hanggang paa. Tara dito. Sumalo ka sa amin. Ha? Napataas ang isang kilay ko. Anong meron sa kanya? Hindi ko siya pinansin at
Dumiretso sa kusina. Gusto ko na kasi talagang kumain. Hayaan nyo na. Baka masama pa rin ang pakiramdam. Dinig kong sabi ni tita. Kumuha ako ng pagkain sa ref, lahat ng pwede kong lapangin ng mabilisan dinampot. Bahala ng makagalitan mamaya. Kasalukuyan akong kumakain nang marinig ko ang busina ng sasakyan ni Aris. Hindi na. Ko nag-abalang tumayo pa para silipin siya. Para saan pa kung makita ko siya? Walang magbabago. Galit siya sa akin at ayaw niya kong makita. Hindi niya ako tanggap. Naiintindihan ko naman siya, sino bang gusto maging kadugo ang kagaya ko? Pinagpatuloy ko ang pagkain. Nakarinig ako ng parang nag-aaway sa sala. Hindi ako. Sigurado pero nangingibaw ang boses ni Mama. Kahit hindi pa ako tapos kumain, pinili kung silipin sila. Hindi pa ako tuluyang nakakalapit, dinig na dinig ko ang mga pinagsasabi nila. Huwag mo kong sagutin ng ganyan. Sigaw ni Mama. Get out of our house. Hindi kita gustong makasama dito. Sagot naman ni Aris. Enyar. Nakarating ako sa sala pero nakila Mama at Aris ang atensyon ng lahat. Inaawat ni Andy si Mama samantalang si Tita Gemma naman ang pumapagitna sa kanila. Aris. Stop it. Sigaw ni Kuya pero mulang wala talagang balak magpaawat si Aris. Hoy! Wala kang utang na loob. Sigaw na naman ni Mama. Utang na loob? Bakit? Anong bang nagawa mo sa akin? Binuhay mo lang ako tapos itinapon na parang basura. Galit na sabi ni Aris. Teka. Binuhay tapos tinapon? Naguguluhan ako sa pinag-aawayan at pinagsasabi nila. Hindi ko din maintindihan kung bakit galit na galit si Aris kay Mama. Wala akong maalala na nagkaroon sila ng away dati. Gemma. Sigaw ni Mama kay Tita. Yan ba tinuturo mo sa mga anak ko dito? Mga anak. At least sila may tinuturo. Ikaw wala. Sagot ni Aris bago pa makapagsalita si Tita Gemma. Kung alam ko lang magkakaganyan ka, sana hindi na kita pinaampon. Isvi ay tang van iglas. Pakiramdam ko huminto ang pagtibok ng puso ko. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok. At kasunod noon ang panlalambig ng kamay ko. JJ. Tawag ni Lola sa akin nang makita niya ko. Agad na nalipat ang atensyon nila sa akin. Ang kaninang galit ni Mama ay napalitan ng pagkapahiya. Agad na lumapit sa akin si Tita Gemma at Lola. Jay. Aano di? Panimula ni Tita at alam kong hindi niya alam ang tamang word na sasabihin sa akin. Ano yan? Hindi pa rin niya alam? Naiinis na tanong ni Mama at tumingin ng masama kay Aris. At talagang wala kang balak na sabihin sa kanya? Kiyake. Paano ko pa sasabihin? Sinabi mo na. Pabalang na sagot ni Aris. Aris. Galit na sigaw ni Kuya. Go to your room. Now. Irap ang huling binigay sa akin ni Aris bago tuluyang umalis. Nanatili akong hindi gumagalaw at nakatingin lang sa kawalan. Merong sinasabi sila Tita at Lola sa akin. Pero wala akong naririnig. Gusto kong magkaroon ng kuya. Yun ang lagi kong sinasabi dati nung maliit pa ako. Naiingit kasi ako kay Aris dahil meron siyang Kuya Angelo. Nung sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na meron daw akong kapatid na lalaki, pinangarap ko na makaharap siya. Pero ni minsan hindi pumasok sa isip ko na yung batang laging nag-aaya sa akin maglaro, yung batang tinuruan akong magbike at yung batang kinilala kong pinsan ay ang kapatid na hinihiling ko. Pakshit lang. Pinaglalaruan ba ako? Doon na po ako sa kwarto ko. Ang tanging nasabi ko. Walang pumigil sa akin. Hinayaan nila akong maglakad na parang wala sa sarili. Ang lakas kasing makagago. Jay. Matagal mo nang nakaharap ang kuya mo, Percy, kaya pala ganun ang sinabi niya. Alam din niya ang totoo. Alam din niya na si Aris ang kapatid ko. Ang galing. Ang galing talaga. Mukha akong tanga kakaisip sa kalagayan niya. Kakaisip kung masaya siya sa kinikilala
Niyang pamilya. Kung may kapatid din ba siya doon? Freaking nice question pero kaharap ko lang pala ang sagot. Shit! Hindi ko Imagine kung gaano ako katanga. You now know the truth, but that doesn't change anything between us. Biglang sabi ni Aris na nasa harap ko na pala. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Oh, don't expect me. Don't expect you to do anything. Alam ko naman. Ayaw mo nga akong maging pinsan, kapatid pa kaya. Putol ko sa sasabihin niya. Buti alam mo. Sabi niya at umalis na sa harap ko. Napairap na lang ako sa sobrang inis. Tumuloy na ako sa kwarto ko at sinara ang pinto. Kusa na lang akong napaluhod habang nakahawak pa rin sa pinto ng kwarto ko. Hindi ko alam, sobrang nanlambot ako at bigla na lang din akong umiyak. Pinipigilan ko ang mapasigaw dahil baka marinig nila ko pero pakiramdam ko anumang oras. Sasabog na ako. Yung mga bagay na naiisip kong gawin kapag nakaharap ko na yung kapatid ko, hindi ko pala pwedeng gawin. Yung expectation ko na magiging usapan namin hindi rin naman magkatotoo. Tang na lang. Bibigyan na lang ako ng kapatid yung kagaya ko pang maisaltik. Ang daya kasi, sobrang daya. Napahawak ako sa dibdib ko habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Bakit siya pa? Bakit kailangang siya pa?